Ito naramdaman ng mga tao ng landslide sa ginagawang tunnel. Yan, nagtakbuhan sila. Ito, di ba? Mabuti. Naramdaman niya na gumuguho ng lupa. Yan. Yung ginagawang tunnel yan, mabuti siguro yan. Nakaligtas yung silang dalawa yung nahabol yun. Mabuti hindi sila nadaganan ng truck. Mabuti nakaligtas sa mga tao. Pag ganun nararamdaman nyo na ang gumuguwang lupa habang umuulan at malakas ang ulan at walang hinto-hintang ulan na ilang araw na lumalambot yun ang lupa, kaya pwede na kayo na evacuate. Bayo. Sumalpok mga boss. Mabagal naman yung takbuhan pero sumalpok. Siguro hindi nakapokus sa daan itong nakamotor. Tapos yung driver pala ng kotse, ayan mga boss, pulis pala. Ang daming violation nito, walang helmet. Nakachinelas, naka-short, oh. At sigurado, pag mumultahin ka ng malaki yan, ang dami mong violation, Totoy. Eh, paano kung wala ka pang license? Aba, yari ka talaga. Hindi mo na kailangan magtawag agad ng pulis, eh. Nagulat ako, biglang lumitaw yung pulis, eh. O, paalisin nyo doon sa lupa at tatayuan nyo ng kondo. Saan nyo dadalhin yung hindi kayang magbayad sa kondo? O, di homeless na naman yon. Hindi ba unfair sa kanila? Pinaalis mo doon sa lupa na tinatayuan nila, tatayuan mo ng kondo, tapos yung mga mahihirap, wala na naman bahay. You have to reconsider what you're doing. I think it's wrong. Just give them the land. They don't want the condominium. They just want to have a land to build their houses. Yun yung- That's the problem. Yun po. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium. Na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. O, bakit nyo ini-insist ang condominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila, and that's 500 a month.